Sa puntong ito, mga kapanayam natin si Justice Secretary Vitaliano Aguirre kaugnay sa umunoy mga testigo na nag-uugnay raw kay Senadora Leila de Lima sa droga. Magandang umaga po, sir. Good morning, Howie. Good morning, Kara. Uh, At magandang umaga rin sa inyong mga taga-panood. Secretary, gaano kalaki bang halaga ang pinag-uusapan natin sa umunoy mga bank deposits ni Senadora de Lima sa bank account ni Ronnie Dayan? Actually po, dun sa mga naunang nakapag-interview sa akin, sinabi ko na I could not go to the details of the amount kasi yung na padyaryo na mga kung anumang dokumento was not authorized by me. It was leaked prematurely because we are just building up the case. Kaya hindi nga nakaganda yung pag-leak na yan. I don't know how the information was leaked. But ang gusto ko pong sabihin doon ay ayaw ko munang talakayin yung mga amounts. Ang masasabi ko lamang po dyan ay yung dalawang dating kanyang empleyado na still na ngayon ay empleyado pa rin ng DOJ, si Bog Soboyes at si Mr. Caranto, ay ayan po'y dati niyang mga appointees po niya yan at nag-volunteer po silang gumawa ng statement. Sinabi po sa akin, yung alam po ninyo, sapagkat yan naman po ay pinatawag ko, gawa ng lumabas yan sa matrix na pinalabas ng Pangulo tungkol dun sa mga drugs na kukonek kay Senator de Lima. Okay. Kaya sabi po nila sa akin, handa silang magsabi ng totoo. At sinabi niya sa akin na itong si Mr. Caranto, nagsabi sa akin na mga 6 na beses daw siyang inutusan ni Secretary de Lima, ngayon ay Senator de Lima, na mag-deposit ng pera dun sa account ni Ronnie Dayan. Okay. Sabi po niya, si Ronnie Dayan daw po ang naging dahilan o nagrekomenda kung ba't siya ay napalagay sa Department of Justice. Yan pong dalawang yan, hindi ko naman kilala yan eh. Yung pala, naka-assign Mr. Secretary. Sa Office of the Secretary. Yeah, Mr. Secretary, doon sa aming ulat, meron kaming kina-quote mula doon sa affidavit nga ni Mr. Caranto. Ang sinasabi daw niya ay nagdedeposito daw siya ng between 20,000 pesos and 60,000 pesos doon daw sa account ni Mr. Dayan at inuutusan daw siya ni Senadora de Lima. I think she was a secretary then. Ano? I mean, assuming totoo po ito, no? Parang itong 20,000 to 60,000 pesos, parang malayo naman doon sa mga unang sinasabing drug money. No? Pag sinabing drug money kasi, iisipin mo parang milyon-milyon or hundreds of thousands. Pero ang 20,000 pesos, maaaring pambayad lang po yun ng tuition ng isang bata. Tama po yun. At kaya nga po, meron akong mga hawak na ilang dokumento pa, meron akong hawak na mga deposit slip sa bangko ng milyon-milyon. Ngayon, ay kaya hindi ko po yan pinalalabas. Sapagkat kami po ay nagbibuild up pa lamang ng kaso, nagkakaroon pa lang kami ng fact-finding. Kaya yung pagka-leak niyan ay premature. Kaya sabi ko, hindi tama yung pagka-leak niyan eh. Hindi ko nga malaman kung bakit parang nauuna pa yung knowledge ni Secretary de Lima kaysa dun sa mga broadcasters saka dun sa mga newsmen. So, maingat po tayo dyan eh. Gusto ko muna bago ilabas ang isang findings ay dapat na-verify ko yan, na-cross-check ko yan. At ayaw kong matagal na po tayo dito sa labanan sa mga ebidensya, sa husgado. 44 years na akong nag-practice ng law bago ako ma-appoint na Department of Justice. Kaya tayo ko pong mayroon tayong makuryente tayo. Sapagkat mayroon po akong nagsabi sa akin na yung mga nakaraang administrasyon, yung mga opposition ngayon, ay nagpapalabas ng mga disinformation, nagpapalabas ng mga dokumentong hindi totoo
para lamang sumabog sa mukha namin. Iniiwasan ko po yun. Okay, Secretary Aguirre, sabi niyo meron kayong hawak na mga bank deposit slips. Pwede kayong, can you give us more details? Anong time frame po nitong mga depositong to at saka from whom to whom po itong mga deposito? Yun nga pong kaya ayaw kong manggaling sa akin. Ayaw ko pong munang i-discuss yan hanggat hindi ko po na-verify yan. Sapagkat yan po, ang pagka-release niya na hindi ko authorized, nilik lamang po yan. Hindi ko malaman kung paano nakakuha ang mga media niyan. But definitely, it did not come from me. Wala po akong sinasabi tungkol diyan. Okay, pero nabanggit nyo dito sa ngayon lang na meron kayong hawak na deposit slips of millions of pesos. Tama po ba? Kayo mismo may hawak nito. Medyo magulo kasi dalawang boses ang narinig ko from your studio. Ako po si Howie at yung kasama ko po si Cara David. Hindi pa ho nagtatanong. Ulitin ko lang po yung tanong ko yung nabanggit nyo kanina na meron kayong hawak na bank deposit slips that show millions of pesos worth of deposits. Totoo ba yung narinig ko na meron kayong hawak mismo? Hindi lang ito yung nabanggit sa inyo na merong ganon, pero hawak nyo mismo ito? Meron po kong hawak. At I just don't want to discuss it until it has been verified. Alright. Secretary, sinabi niyo rin po na 6 ang hawak ninyong testigo laban kay Senadora De Lima. Mula po sila, ito pong 6 na testigong ito, mula po ito saan? Anong klaseng impormasyon po ang kanilang hawak, sir? Tungkol po yan sa drug money. Meron din po diyang mga witnesses tungkol dun sa PDAF. Mga witnesses na yan ay meron po diyang preso, merong mga kwardya, at merong mga government officials mula sa NBI. Kaya po ito'y nagkakaroon pa lamang po kami ng fact-finding kaya't masyadong premature yung pagka-release niyang dokumento yan. It was not authorized by me. Okay, so ito po, ang ilan po dito ay mga empleyado dati or mga tauhan dati ni Senadora De Lima? Yung pong dalawa, yung Oboyes at saka yung si Mr. Caranto. Mr. Caranto daw ay siya, ang sabi niya sa akin, ay siya ay kina-appoint sa Department of Justice ay nirekomenda siya ni Ronnie Dayan. Opo. At yan po ay si Mr. Caranto at saka si Ronnie Dayan ay pagkababayan po yan at malayong magkamag-anak sa Orbistondo, Pangasinan. Opo. Secretary, ito pong drug matrix na, yung latest drug matrix na ipinalabas po ng Pangulo kung saan may mga arrows po na nag-uugnay dito kay Senadora De Lima, kay Ronnie Dayan at sa iba pang mga opisyal. Nauna na pong itinanggi ng PIDEA at ng Dangerous Drugs Board na nagmula sa kanila ang drug matrix na ito. Ito po ba ay nagsimula sa DOJ? Galing po sa Pangulong Duterte ang drug matrix na yan. Wala pong kinalaman dyan ang Department of Justice. Pero would you know kung saan po nanggaling yung impormasyon na hawak ng Pangulo para magawa po itong drug matrix? Marami pong mga sources ng information ng Pangulo. Andiyan po ang PIDEA, nandiyan ang Kapulisan, nandiyan ang Kasundaluhan, nandiyan ang ISAP. Napakaraming mga intelligence agencies. Marami pong kukunan yan. Kaya yung pong aming information, pinanggagalingan ng information namin bilang isang head ng kagawaran ay wala pa po sigurong 1% or 2% ng nalalaman ng Pangulo. Okay. Sir, kahapon po, pinagtatalunan na kahapon nga po ni Senadora Laila De Lima sa Senado yung threshold of evidence para makapag-wiretap. Nabanggit ang mga salitang probable cause at prima facie. Ano po ba ang pagkakaiba ng dalawang ito at ano ang dapat manaig? Hello? Yes, sir. Kasi napakahirap kasi dalawang boses ang lumalabas from your end eh. Kaya hindi ko maintindihan yung sinasabi ninyo. Alright. Okay, I'll repeat the question po, sir. Kasi kahapon po, pinag-uusapan yung threshold of evidence para makapag-wiretap. May mga nabanggit pong mga iba't ibang mga salita, yung probable cause, prima facie. Ano po ba ang pagkakaiba at ano po ang dapat manaig?
Yes, yes. Ano po tanong ninyo? Okay, can you bilang kayo po ang Secretary of Justice, ano po ba ang can you shed more light on this? Pagdating po sa threshold of evidence, ano po ang dapat manaig? Yung probable cause po ba? Hello, Yung sir. pong, okay, Opo. doon sa quantum of evidence po ang tawag niya, no? Threshold of evidence. Opo, Alam opo. naman natin na pagdating sa conviction sa criminal cases, ang tawag dyan ay beyond reasonable doubt, ano? The guilt must be proved beyond reasonable doubt. Tungkol naman sa kung sino mananalo sa mga civil cases, yung pong preponderance of evidence, kung sino mas maraming ebidensya doon sa dalawang naglalaban sa civil cases, yun ang mananalo. Sa administrative cases, meron tayong, para makonvict ka riyan, ay meron tayong sinasabi na substantial evidence. Pagdating naman po sa preliminary investigation, ay yun ang tinatawag nating probable cause. Dapat present ang probable cause. Yung bang parang sa reasonable person, pag present tong ebidensyang ito, ay merong tapat na dahilan para ikaw ay demanda. Ngayon, nagamit po yung kahapon sapagkat ano raw ang threshold ng evidence bago bigyan ng isang hukom ang makapag-wiretap. Opo. Ang amin pong opinion dyan ay dapat ang threshold ng evidence ay yung probable cause, yung may probable cause. Okay. And with that, maraming salamat po sa inyong oras, Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Thank you po. Thank you. Sinubukan po namin makapanayam si Senador Laila de Lima pero ayon sa kanyang Media Relations Officer, hindi pwede ang senadora dahil out of town ito sa ngayon.